Abaya Hawa, Isaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawakwar tawab abayahawa. Kal halal hawad abayahawa alhayam. Bahasa masyayak yahawasay. Bahasam raw kakadas. Kwam Yasyarala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abayahawa. Yaman. Okay. Tayo magsimula agad. Chapter 22 na tayo. The book of Jasher, chapter 22 will be our study. Ang aklat ni Jasher, kabanata 22 ang ating pag-aralan. Okay, basa. Ang aklat ni Jasher, kabanata 22, verse 1 to 55. At bumangon si Ismael at kinuha ang kaniyang asawa at ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga baka at ang lahat ng pag-aari niya. At siya'y naglakbay mula roon. At siya'y naparoon sa kaniyang ama sa lupain ng mga Filisteo. At isinaysay ni Abraham kay Ismael na kanyang anak ang pakikipag-ugnayan sa unang asawa na pinalayas ni Ismael ayon sa kanyang ginawa. At si Ismael at ang kaniyang mga anak ay tumahang kasama ni Abraham ng maraming araw sa lupain iyon. At si Abraham ay tumahan sa lupain ng mga Filisteo ng mahabang panahon. So, si Ismael ay bumalik na siya sa kanyang tatay, kay Abraham. Dalawang bisis pinuntahan ni Abraham si Ismael at hindi talaga sila nagkita. At si Ismael na mismo. Pero, walang binanggit na kasama ang mama niya, si Hagar. Walang binanggit. Ay, wag ko nasaan si Hagar. Walang binanggit ito. Si Ismael lang, anak niya, sa unang asawa niya, at saka yung bagong asawa niya. Dahil ang unang asawa, pinalayas dahil ang pangit ng ugali talaga. Pangit ng ugali. Pinalayas. At doon, nagkwentuhan ng mag-ama. Ngayon, tuloy tayo. Basa. At ang mga araw ay dumami at umabot sa 26 na taon. At pagkatapos noon, si Abraham, kasama ng kaniyang mga lingkod, at lahat ng nauukol sa kaniya, ay umalis sa lupain ng mga Filisteo, at naglakbay ng malayo. At sila'y nanirahan sa Hebron, at sila'y nanatili doon. At ang mga lingkod ni Abraham ay naghukay ng mga balon ng tubig. At si Abraham at ang lahat ng nauukol sa kaniya ay tumahan sa tabi ng tubig. At ang mga lingkod ni Abimelech na hari ng mga Filisteo ay nakarinig ng balita na ang mga lingkod ni Abraham ay naghukay ng mga balon ng tubig sa mga hangganan ng lupain. At sila ay dumating at nakipag-away sa mga tagapaglingkod ni Abraham. At kanilang ninakawan sila ng malaking balon na kanilang hinukay. So, si Abraham, kasama si Ismael, anak niya, ay bumalik sila sa Hebron. Galing sila sa Hebron, ay sila ay pumunta sa Palestine, tumira ng mahabang panahon. Ngayon, bumalik sila sa Hebron, kasama si Ismael. At doon sa boundary ng Hebron at saka Palestine, ay nakahukay ng mga balon ang mga tauhan ni Abraham. Kaya lang, inagaw naman sa mga tauhan naman ni King Abimelech. So, ito na ngayon ang may problema. So, pumunta si Abimelech kay Abraham para ayusin yung problema. O, tuloy tayo. At namalitaan ni Abimelech na hari ng mga Filisteo ang bagay na ito.
At siya kasama ni Ficol na kapitan ng kaniyang hukbo at 20 sa kaniyang mga tauhan ay naparoon kay Abraham. At si Abimelech ay nagsalita kay Abraham tungkol sa kaniyang mga lingkod. At sinaway ni Abraham si Abimelech tungkol sa balon ng kaniyang mga lingkod ay ninakawan siya. At sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Buhay ang Yahwa na lumikha ng buong lupa. Hindi ko narinig ang ginawa ng aking mga lingkod sa iyong mga lingkod hanggang sa araw na ito." At kumuha si Abraham ng 7 korderong babae at ibinigay kay Abimelech na sinasabi, "Isinasamo ko sa iyo. Kunin mo ang mga ito sa aking mga kamay upang maging isang patotoo sa akin na aking hinukay ang balon na ito." Si Abimelech, matagal ng kaibigan ni Abraham yan, dahil matagal siya nakatira si Abraham sa Pilisteo, at naging believer na din si Abimelech kay Yahwa. Sabi niya rito, at sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Buhay ang Yahwa na lumikha ng buong lupa." Si Abimelech nagsabi, naniniwala siya kay Yahwa. Believer si Abimelech na ang pangalan ng Creator na naglikha ng buong lupa ay si Yahwa. Ngayon, itong problema sa paghukay ng balon, binigyan ni Abraham si Abimelech ng mga babaeng tupa para patunay na yung ano na yan, sa amin yan, inagaw lang sa mga tauhan mo. Ngayon, tuloy tayo sa kwento. At kinuha ni Abimelech ang 7 korderong babae na ibinigay sa kaniya ni Abraham, sapagkat binigyan din niya siya ng mga baka at mga bakahan na sagana. At si Abimelech ay sumumpa kay Abraham tungkol sa balon, kaya tinawag niyang Beersheba ang balon na yaon, sapagkat doon sila kapwa sumumpa tungkol doon. At sila'y kapwa nakipagtipan sa Beersheba. At si Abimelech ay tumindig na kasama ni Ficol na kapitan ng kaniyang hukbo at ang lahat niyang mga tauhan. At sila'y nagsibalik sa lupain ng mga Filisteo. At si Abraham at ang lahat ng nauukol sa kaniya ay tumira sa Beersheba, at siya ay nasa mahabang panahon ang lupang iyon. So, lumabas yung pangalang Beersheba dahil sa balon na nabalik kay Abraham. Nagbigay si Abraham ng mga babaeng tupa, pero binigyan pala siya ni Abimelech naman ng mga baka. Oh. So, parang ano na sila, bigayan lang. So, makikita mong kabaitan din ni Abimelech. Believer siya. Tapos, yung doon sa Hebron, sa lugar ng Hebron yon, kaya lang tinawag ng Hebron yan ni Abraham kasi sa lingwahe niyang salitang Hebreo. Hebreo, na naging Mamre yun dati, Mamre. Ngayon, Hebron. Tapos doon sa Hebron, bandang boundary ng Palestine, ang Philistine, iba ang Palestine, iba ang Philistine. Boundary, ay yun ang tinatawag na Beersheba, yung sa may balon na yun, na malaki. So, yan ang nangyari. Ngayon, kita mo yung closeness ni Abraham at saka ni King, Abimelech. Tuloy tayo. At si Abraham ay nagtanim ng isang malaking kakahuyan sa Beersheba. At ginawa niya ito ng 4 na pintuang daan na nakaharap sa 4 na panig ng lupa. At siya ay nagtanim doon ng isang ubasan, na kung ang isang manlalakbay ay dumating kay Abraham, siya ay pumasok sa alinmang pintuang daan na nasa kaniyang daan, at nanatili doon, at kumain, at uminom, at nabusog ang sarili, at pagkatapos umalis. Sapagkat ang sambahayan ni Abraham ay laging bukas para sa mga anak ng tao na dumaan at
Kita mo yung kabaitan ni Abraham? May ubasan, may 4 na pintuan, lahat ng dumadaan doon, pinakain niya, pinainom niya. Oh, yan ang isang kabutihan ginawa ni Abraham. Giver siya eh. Mapagbigay. Matulungin. Ano pa ang mga ginagawa niya? Kita mo ha? Sige. Ang sino mang tao na nagutom at pumunta sa bahay ni Abraham, ay bibigyan sila ni Abraham ng tinapay upang sila ay makakain at makainom at mabusog. At sino mang hubad na pumunta sa kanyang bahay, ay magbibihis sila ng mga damit ayon sa kanilang pipiliin. At bigyan sila ng pilak at ginto at ipakilala sa kanila ang Yahawa na lumikha sa mga langit at sa lupa. Ito ang ginawa ni Abraham sa buong buhay niya. At si Abraham at ang kaniyang mga anak at ang lahat ng nauukol sa kaniya ay tumira sa Beersheba at kaniyang itinayo ang kaniyang tulda hanggang sa Hebron. At ang kapatid ni Abraham na si Nahor at ang kanyang ama at ang lahat ng pag-aari nila ay tumira sa Haran, sapagkat hindi sila sumama kay Abraham sa lupain ng Kanaan. Kita mo yung karakter ni Abraham, no? Matulungin, mapagbigay, binigyan pa niyang ginto, pilak. Ang pumunta. Yung mga walang damit, bibigyan pa ng damit. Pero higit sa lahat, naghayag siya ng gospel. Sa salita ni Yahawa, tinuturo niya. Oo. So, kita mo rito ha. At bigyan sila ng pilak at ginto. At ipinakilala sa kanila ang Yahawa na lumikha ng mga langit at sa lupa. At ito ang ginawa ni Abraham sa buong buhay niya. So, kung bakit si Abraham malinis, matino, mabait, kasi nag-share siya ng gospel. Pinakilala niya sa mga tao si Yahawa na may likha ng langit at lupa. Nang ibig sabihin, kapag tayo'y maghayag sa salita ni Yahawa, isa kang taong matino, mabait. Pero kung tamad, aywan ko. So, part of evangelism niya, papakainin, bibigyan ng ginto, pilak, kung walang damit, may mga damit mo, mamili ka doon sa loob. Tapos, i-share. Di na makatanggi, share na ang salita. Patungkol, pakilala niya si Yahawa na ito yung creator natin, ito ang dapat paniwalaan natin. Huwag yung mga idolatry, mga revolto, ito talaga. So, ganon pala si Abraham. Ginawa niya sa buong buhay niya. Ngayon, madali na tayo ma-evangelize eh. Social media. Marami na nakakita sa atin. 3 ang warrior natin sa evangelism. Pastora Corazon Castillo, Pastora Ann Magalso, at saka si Daikit. Sa Japan yan, taga-Caloocan yan. Sabi niya, taga-Caloocan daw siya, pero sa Japan siya nakatira. Si Daikit. Talagang evangelist talaga sila. Talagang share na ang gospel. Yung iba naman na hindi marunong ano na lang, i-share na lang ninyo. Yung mga gipost nila, i-share na para maraming makabasa. Sila, mga creator talaga siya, kikreate. Si Daikit, magaling siya sa yung gamit niya, yung cup cup eh. Tapos, yung mga preaching ko daw sa kinakat niya. Yung mga importante word, pinasa niya para makita lahat. Si Daikit. Congrats, Daikit. Sa Japan, kumusta ka dyan sa Japan? Yan, mga lahi ni mga Ammonites yan eh. Anak ni Lot. China naman, anak rin ni Lot sa pangalan niyang anak. So yan. Makita mo yung 3 mga warrior. So, talo pa yung ibang mga pastor. Pero kahit kasi busy, may trabaho kasi. Ang na lang, i-share na lang ang kanilang post. Share na lang ninyo.
Eh ako, nakita ko na, i-share ko na rin sa kanila eh. I-share ko na rin para mabasa. Pero mo, ang daming viewer si Pastor Corazon. Dami siyang viewer. Dahil sa post niya eh. Daming nakabasa talaga sa ano. Eh, kaibigan niya dito. Diba? Ipakita mo sa akin yung mga aklat na yan. Naghanap pa ng ano eh. To see it's to believe pala itong Joey na ito eh. Okay. Oh, tuloy. At ipinanganak kay Nahor ang mga anak nila ni Milka na anak ni Haran at kapatid ni Sarah na asawa ni Abraham. At ito ang mga pangalan ng mga ipinanganak sa kaniya. Si Os, si Bas, si Kemuel, si Kiset, si Chazo, si Peldas, si Tadlak, at si Betuel, na 8 anak na lalaki. Ito ang mga anak ni Milka na kaniyang ipinanganak kay Nahor, na kapatid ni Abraham. At si Nahor ay nagkaroon ng isa pang asawa. At ang kaniyang pangalan ay Reuma. At siya rin ay nagkaanak kay Nahor. At sila si Bas, Gachas, Tachas, at Maachas, na 4 na anak na lalaki. At ang mga anak na ipinanganak kay Nahor ay 12 lalaki, bukod pa sa kaniyang mga anak na babae. At sila rin ay nagkaanak sa kanila sa Haran. Oh, yan. So, Nahor, hindi ba patalo? Nag-asawa din uli. Oo. Oo. Yan yung nabanggit doon sa Genesis. Kaya ang disadvantage kasi, kung pareho may anak, mag-aaway yun eh. Oo. Tapos, yung puro asawa, mag-aaway din yun. O, yan lang ang disadvantage doon. Tuloy. At ang mga anak ni Oz na panganay ni Nahor ay sina Abi, Chereth, Gadin, Melos, at Deborah, na kanilang kapatid na babae. At ang mga anak ni Bas ay sina Berichel, na Amat, Seva, at Madono. At ang mga anak ni Kemuel ay sina Aram at Richub. At ang mga anak ni Kiset ay sina Anamlek, Mizai, Benon, at Yefe. At ang mga anak ni Chazo ay sina Feldas, Michay, at Oper. At ang mga anak ni Feldas ay sina Aaron, Chamom, Merid, at Molok. At ang mga anak ni Tidlaf ay sina Moshan, Hoshan, at Metzi. At ang mga anak ni Bituel ay sina Sichar, Laban, at ang kanilang kapatid na babae na si Rebecca. Ito yung naasawa ni Isaac. Mm. Ganun pa yung mga pangalan, no? So, pero mo, mga anak ha, ito offer, may ibang spelling tong offer eh. Yung iba yung spelling na napipili, no? Oo. Yung may So, mga tatak. oo. Okay, tuloy. Ito ang mga angka ng mga anak ni Nahor na ipinanganak sa kanila sa Haran. At si Aram na anak ni Kemuel at si Richub na kaniyang kapatid ay umalis sa Haran. At sila ay nakasumpong ng isang libis sa lupain sa tabi ng ilog Euphrates. At sila ay nagtayo roon ng isang bayan. At kanilang tinawag ang pangalan ng bayan ayon sa pangalan ni Petor na anak ni Aram na siyang Aram na Yehrahim hanggang sa araw na ito. At ang mga anak ni Kiset ay pumaroon din upang manirahan kung saan sila makakasumpong ng isang lugar. At sila ay pumunta at sila ay nakatagpo ng isang lambak sa tapat ng lupain ng Shenar. At sila ay nanirahan doon. At sila roon ay nagtayo ng kanilang sarili ng isang lungsod. At tinawag nila ang pangalan sa lungsod
naging mabunga at dumami ng labis. So, dumami ang lahi nila, no? Abraham. Pero kay Nahor talaga ang medyo dumami. O, kasi nagdagdag sa asawa, tapos anakin pa ang asawa niya. Palanakin. Si Milka, na maging gatas doon sa pagmali at translation na marumi ang cellphone, naging gatas ang... Nakakatawa. Okay. So, kita mo, dumadami ang lahi nila. Hindi na sila kasya sa Haran. Kapangalan dito sa kapatid nilang namatay. Haran. Pero lugar yon. So, nag-scatter na rin sila sa iba-ibang lugar. Ngayon, tuloy tayo. At si Tera na ama ni Nahor at ni Abraham ay yumaon at kumuha ng isa pang asawa sa kaniyang kagandaan. Okay. At ang kaniyang pangalan ay Pelela. At siya ay naglihi at nanganak sa kaniya ng isang lalaki at tinawag niya ang kaniyang pangalan na Zoba. At nabuhay si Tera ng 25 taon pagkatapos niyang maipanganak si Zoba. At namatay si Tera sa taong yaon na sa ika-35 taon ng kapanganakan ni Isaac na anak ni Abraham. At ang mga araw ni Tera ay 205 taon. At siya ay inilibing sa Haran. At nabuhay si Zoba na anak ni Tera ng 30 taon at naging anak niya si Aram at si Aklis at si Merek. At si Aram na anak ni Zoba ay nagkaroon ng 3 asawa at nagkaanak siya ng 12 lalaki at 3 babae. At binigyan ni Yahawa si Aram na anak ni Zoba ng mga kayamanan at mga pag-aari at saganang mga baka at mga kawan at mga bakahan. At ang lalaki ay lumaking mainam. Kaya sila dumami kasi nagdagdag sila asawa eh. Lalaki. Oh, matanda na si Tira pero nag-asawa pa uli. Nakaanak siya kay kay Suba. Si Suba naman nakaanak kami kay Aram. So dumami sila. So yan. Yumaman man sila eh, kaya So, problema yung 15 anak eh. Oo. Ang edad ni Tira ay 205. Namatay siya, 205 ang edad. So yan. Yung pangatlong kanda ngayon, 500 years. Tuloy. At si Aram na anak ni Zuba at ang kaniyang kapatid at ang buong sangbahayan niya ay naglakbay mula sa Haran at sila'y nagsiparoon upang manirahan kung saan sila makakasumpong ng isang dako sapagkat ang kanilang pag-aari ay napakalaki upang manatili sa Haran sapagkat hindi na sila magkasya sa Haran kasama ng kanilang mga kapatid na mga anak ni Nahor. At si Aram na anak ni Zuba ay yumaon na kasama ng kaniyang mga kapatid. At sila'y nakasumpong ng isang libis sa malayo sa dakong silanganan. At sila'y nanirahan doon. At sila rin ay nagtayo ng isang lungsod doon. At tinawag nila ang pangalan doon na Aram, alinsunod sa pangalan ng kanilang panganay na kapatid. Iyon ay Aram Zoba hanggang ngayon. At si Isaac na anak ni Abraham ay lumaki ng mga araw na iyon. At si Abraham na kaniyang ama ay nagturo sa kaniya ng daan ni Yahawa upang makilala ang Yahawa at ang Yahawa ay sumasa kaniya. So kita mo yung karakter ni Abraham, pati anak na tinuruan talaga niya na parang lumalim sa kaalaman patungkol kay Yahawa. Tinuruan niya. Talagang si evangelist talaga si Abraham. Tsaka i-share talaga niyang kaalaman. At saka ito dumami na sila eh. Yung mga lahi ni Tera at saka lahi ni Nahor. Yung mga anak-anak nila, mga apo-apo nila, hindi na makasya sa Haran, lumipat sa ibang lugar. So, sa dami na nila eh. O, di magkasya sa Haran, yung doon sila lahat. Magtumpok sila doon. Na para silang mga suso sa dami. Scattered na lang sila. Nagkaroon na iba-ibang mga bansa na lahi pa rin
ni Tera yon. So yon, tuloy tayo. Basa. At nang si Isaac ay 37 taong gulang, si Ismael na kaniyang kapatid ay lumalakad na kasama niya sa tulda. At ipinagmalaki ni Ismael ang kaniyang sarili kay Isaac na sinasabi, ako ay 13 taong gulang nang magsalita ang Yahweh sa ating ama, natuliin ako. At ginawa ko ang ayon sa salita ni Yahweh na kaniyang sinalita sa ating ama. At ibinigay ko ang aking kaluluwa sa Yahweh at hindi ko sinalangsang ang kaniyang salita na kaniyang iniutos sa ating ama na tuliin ako. At sinagot ni Isaac si Ismael na sinasabi, bakit mo'y pinagmamalaki sa akin ang tungkol dito? Tungkol sa kaunting bahagi ng iyong laman na iyong kinuha sa iyong katawan? Tungkol sa iniutos sa iyo ni Yahweh? Buhay ang Yahweh, ang alahayam ng ating amang si Abraham. Kung sasabihin ni Yahweh sa aking ama, kunin mo ngayon ang iyong anak na si Isaac at ihandog mo siya sa harap ko bilang handog na susunugin, ay hindi ko pipigilan ang ating ama, kundi aking sasamahan ito ng may kagalakan. Itong magkapatid, magkaiba ang nanay, nagyabangan itong dalawa eh. Unang pinagyabang ni Ismael, yung pagkatuli niya. Oh, nagpatuli ako, sumunod ako. Sabi niya, kunti lang laman na alis sa katawan mo, ako. Kung sabihin ni Yahweh sa ama natin, ihandog ako ng susunugin, hindi ko, susundin ko. Magalak ako sa, ihandog akong buhay, susunugin ako. So, yan. Parehong dalawa nagyabangan sa kanilang pagsunod kay Yahweh. So, ngayon, narinig ni Yahweh yon, yung sinabi ni Isaac. Eto ngayon. At narinig ni Yahweh ang salita na sinalita ni Isaac kay Ismael. At mistulang mabuti sa paningin ni Yahweh. At inisip niyang subukin si Abraham sa bagay na ito. At dumating ang araw na ang mga anghel ni Alhayam ay dumating at inilagay ang kanilang sarili sa harap ni Yahweh. At si Satanas na si Mastima ay naparoon din kasama ng mga anghel ni Alhayam sa harap ni Yahweh. At sinabi ni Yahweh kay Satanas, saan ka nang galing? At sumagot si Mastima na Satanas ay Yahweh at sinabi, mula sa pag-ikot-ikot sa lupa at sa pag-akyat at pababa sa sansiluko. At sinabi ni Yahweh kay Satanas, ano ang iyong masasabi sa akin ang tungkol sa lahat ng mga anak ng lupa? At sinagot ni Satanas si Yahweh at sinabi, nakita ko ang lahat ng mga anak sa lupa na naglilingkod sa iyo at naaalala ka kapag sila ay humihingi ng anuman mula sa iyo. Ayan. Ang eksena yan, kapareho din si eksena doon kay Job. Pero mukhang nauna to kay Abraham, kay Job. Nauna tong eksena nito eh. Anong sagot ni Mastima? Trabaho niya, paikot-ikot lang. Akyat manaog, paikot-ikot sa lupa. Magkaroon ng mansion sa Pilipinas. Yan, kita mo yung mamaya kung sino yan siya na mayroon ng physical body, si Mastima. So, si Mastima lang kasi ang malaya na Satanas. Kasi lahat kulong sila eh. Sa fifth heaven na kulong ang iba sa second heaven. Ang iba sa ilalim ng lupa. Si Mastima lang. At yung 10% na evil spirit. Madaanan natin mamaya. Sige, basa. At kapag ibinigay mo sa kanila ang bagay na kanilang hinihingi sa iyo, sila ay uupo sa kanilang katahimikan at iiwan ka at hindi ka na nila naaalala. Nakita mo ba si Abraham na anak ni Tera? Na nung unay walang anak at siya'y naglingkod sa iyo at nagtayo ng mga dambana sa iyo saan man siya pumaroon at siya'y nag-alay ng mga handog sa iyo at kaniyang ipinahayag ang iyong pangalan na palagi sa lahat ng mga anak ng lupa.
Siya ay gumawa ng isang dakilang piging para sa lahat ng mga naninirahan sa lupain. At ikaw, ang Yahawa, ay kanyang nilimot, sapagkat sa gitna ng lahat na kaniyang ginawa, ay hindi siya nagdala sa iyo ng handog, ni handog na susunugin o handog tungkol sa kapayapaan, ni baka, kordero o kambing man, sa lahat ng kaniyang pinatay, ng araw na ang kaniyang anak ay inihiwalay sa suso. Ito, Satanas, magaling talaga mo paratang to eh. Siya yung anak mo si Abraham eh. Ay, yung si Abraham na lingkod mo. Tingnan mo, yung may anak na siya. Kalimutan ka na. Hindi na siya naghandog sa'yo. Gumawa na siyang malaking piging. Halos pinakain ng mga tao. Nandoon, invited din niya si King, King Abimelech. Lahat. Ngayon, ito yung tinira ni Mastima kay Abraham. Pero, si Yahawa naman, hanga naman sa kabaitan talaga ni Abraham. Tuloy natin, ha? Maging mula sa panahon ng kapanganakan ng kaniyang anak hanggang ngayon, na 37 taon, ay hindi siya nagtayo ng dambana sa harap mo, ni nagdala man ng anumang handog sa iyo. Sapagkat nakita niyang ibinigay mo sa kaniya ang hiningi niya, kaya't kaniyang iniwan ka. At sinabi ni Yahawa kay Mastima na Satanas, napag-isipan mo ba ang aking lingkod na si Abraham? Sapagkat walang gaya niya sa lupa, isang sakdal at matuwid na tao sa harap ko, na natatakot sa alahiyang at umiiwas sa kasamaan, habang siya ay nabubuhay. At kung sasabihin ko sa kaniya, ihandog mo sa harap ko si Isaac, na iyong anak bilang handog na susunugin, ay hindi niya ipagkakait sa akin. Lalo na kung sasabihin ko sa kaniya na maghandog ng handog na susunugin sa harap ko mula sa kanyang kawan o bakahan. At si Satanas ay sumagot sa Yahawa at nagsabi, salitain mo ngayon kay Abraham, gaya ng iyong sinabi. At iyong makikita, kung siya sa araw na ito ay hindi sumunod sa iyo, at iwawaksin niya ang iyong mga salita. Ayan. So, nagkaroon ng paligsahan to ngayon. Si Mastima at saka si Yahawa. Mastima nga Satanas. Kasi maraming Satanas eh. Yung mga Satanas ng iba, kulong, mga Satan. Si Mastima lang ang malaya. Ngayon, eto nangyari, makita mo yung hanga talaga ni Yahawa kay Abraham, na wala siyang katulad. Katulad rin sa sinabi niya kay Job eh. Saan portion to dito sinabi? Sabi niya dito na, sa atong portion dito na sinabi doon na, sabi rito, ang aking lingkod na si Abraham, sapagkat walang gaya niya sa lupa. Walang gaya niya sa lupa. Isang sakdal at matuwid na tao sa harap ko, at natatakot sa alahayam at umiwas sa kasamaan habang siya ay nabubuhay. Ito'y challenge sa atin to. Gayahin natin si Abraham. Umiwas sa kasalanan, matino, sakdal, kasi nag-evangelize talaga siya. Kaya lang siya nagpakain ganon para lalapit ang tao, para i-share niyang ipakilala si Yahawa sa mga tao. Pero sa kabila na yon, gumawa talaga si Mastima ng paratang na against kay Abraham. Pero si Yahawa, alam niya, hangang-hanga siya kay Abraham. Ngayon, ang question dito, kayong nanonood sa YouTube channel, na believer ni Yahawa, regardless sa mga hindi pa believer, yung ginawa ni Abraham, kaya ba natin gawin? Sakdal, muiwas sa kasalanan, talagang ginagawa niya na ihayag ang salita ni Yahawa sa mga tao sa badla. So yan, ganun si Abraham, ganun kahanga ang Yahawa sa kanya.
Ngayon ang tanong, humahanga ba si Yahweh sa atin? Kasi ang kapalit niya na mansion. Pag hindi hanga, bangkita ka lang ilagay. Hindi naman sa impyerno kasi binhi ka niya eh. Kaya doon ka sa mga babang lugar. Doon sa bangkita, sa parang na maraming mga manggugulong hayop doon. Hindi ka makapahinga. Ginugulo ka sa hayop. Lalo na yung mga hayop, tingin ng mga leon sa tigre. Nakakatawa tong mukha na ito. Gusto kong gulo. Wala kang privacy kasi wala kang mansion, wala kang bahay. Di ka naman pwede magtayo doon ng kubo-kubo eh. Wala, higa ka din. Upo ka dyan, puro parang lang yan. Dito pa, may bahay ka pa rito. Kahit bahay kubo, kahit munti. Pero doon, bangkita. Lalo ang bangkita. Sa tabi ng mansion ka, nakatira. Kita mo mga mansion. Pero dahil ka sa bangkita, sa tabi ng daanan. Ngayon, si Abraham talagang humahanga si Hawa sa kanya. Matulungin eh, mapagbigay eh. At i-share talaga niya ang salita ni Hawa. Ngayon, tuloy tayo. Okay. Nakita mo, paligsahan nila doon na, sige, gawin mo. Tingnan mo, itatakwil ka na ni Abraham. Yun ang akala ni Mastima, ni Satanas. Pero basa tayo dito sa Job. Kay Job tayo. Job chapter 2 verse 1. Ito ay nangyari mula noong araw nang ang mga anghel ng alahayang ay dumating sa harap ni Yahweh. Si Satanas ng pangalan ay Mastima ay dumating din sa harap ni Yahweh. Kay Job to ha. Yung mga anghel humaharap, meeting yon. Parang nagkaroon silang pagtitipon. Aba, sumama din si Mastima. Malaya naman siyang ikot-ikot. Ano sunod na pangyayari? O, basa. Job chapter 2 verse 2. Saan ka nang galing, Mastima? At sinabi ng Diablo, ako'y pabalik-balik sa buong mundo at pataas at pababa sa mga sansinuko. O, yan. Yan ang trabaho. Pataas, sansinukob, universe yan eh. Sabi rito, where did you come from, Mastima? And the devil said, I go back and forth around the world and up and down the universe. Ganon katindi. Ang trabaho ni Mastima, malaya siya hanggang ngayon. Nakarating nga, may mansion nga siya dito sa Pilipinas ngayon eh. Ngayon, tuloy. Mastima, Hebreo, Mastima, Giis, Isitima, o Mansimat, ay ang nahulog na arkanghel na makikita sa aklat ng Jubilee. Nakiusap siya kay Alahayam na pahintulutan ang mga demonyong espiritu ng mga patay, Nephilim, na manatili sa planeta Earth upang mapasama at mailigaw nila ang mga tao bago ang paghatol. Dahil may malaking kasamaan sa mga tao, pinatulan ni Alahayam ang lahat ng mga demonyo na bumaba sa katulan, maliban sa isang ikasampo na maaaring manatili. Usapin mo na si Mark doon, saka lang muna kasi yung ano niya. Usapin mo, puntahan mo muna. Okay, si Mastima, tingnan mo, nag-request talaga siya na kailangan may kasama siya kasi siya ang malaya dito sa lupa. Mabasa yan sa Book of Jubilee. Ngayon, puntahan natin ang Book of Jubilee. Ayan, basa. Jubilees chapter 10 verse 8. At ang pinuno ng mga espiritu, si Mastima, ay dumating at nagsabi, Yahweh ang tagapaglikha. Hayaan ang ilan sa kanila na manatili sa harap ko at makinig sila sa aking tinig at gawin ang lahat ng aking sasabihin sa kanila. Sapagkat kung ang ilan sa kanila ay hindi maiiwan, ay hindi ko maisasagawa ang kapangyarihan ng aking kalooban sa mga anak ng mga tao. Para saan ang mga ito? Ay para sa katiwalian
mga tao. So, actually si Mastima ay ito instrumento rin sa mga tao dito sa lupa. Kung sino yung pasaway, sila rin ang tumira eh. Kasama ang 10% na mga evil spirit. Dahil mga pasaway, siyempre, hindi na si Yahweh magpalo. O sige, Mastima, ikaw na. Binigyan kita ng sa lahat ng mga satanas, ikaw lang nag-iisang hindi ko kinulong. At kasama mo ang 10% na mga evil spirit. At kayong mga evil spirit naman, sa bawat mag-birthday, magkaroon ng kaluluwa. O, makapagmulto na yan sila. So, yan. Ang kasi, may kaluluwa kasi yung mga angel, mga anghel, may kaluluwa yon. That's why, yung ang kaluluwa nila, ay doon sa apoy sila. So, magpakailanman. Ganon din ang mga evil spirit na may kaluluwa. Tayo, may kaluluwa. Ito yung, ang kaluluwa kasi natin, eternal yun eh. Walang katapusan. Hindi katulad natin physical body, galing sa alabok, babalik sa alabok, mawala. Pero ang kaluluwa, forever yan. Ganon din ang kaluluwa ng mga anghel at itong mga evil spirit na nagkaroon ng kaluluwa. So, yan ang nangyari. Dito sa Jubilee, chapter 10, verse 8, malinaw po na si Mastima na Satanas, siya ang malaya dito sa mundo. Hanggang ngayon, sikat na sikat siya ngayon. Dahil may asawa siyang robot, may mga trabahador siyang mga robot. Mamaya, makita natin. Okay, yan, si Mastima. Yan ang itsura niya, no? Archangel yan eh. Gayon, yung naging siya, ganyang kapangit. Pero, yung may physical body ni siya, gwapo na siya. Yan. Basa. Elon Musk claim of being a 3,000 years old time-traveling alien is a joke. He made this statement in a light-hearted exchange on X, formerly Twitter, where he often engaged in humorous and eccentric commentary. This playful self-description is not meant to be taken seriously. Elon Musk says he's a 3,000-year-old time-traveling alien who is trying to return to his home planet. Ito yung original mukha niya. Na naging alien siya, tapos ito na. Sabi niya, 3,000 years old siya eh. Sa kanyang pag-travel dito. At gusto pa niyang babalik siya sa kanyang planeta. Mars yan eh. Yung Mars. So yan. Yan ang asikasuhin niya ngayong taon na ito eh. Ang gwapo ni Mastima, no? Elon Musk, Mastima. Siya lang kasi ang Satan na malaya eh. Kung mayroon mang iba na hindi na yon si Satan. Sa na yon? Baka mga evil spirit na yon. Kasi the only one Satan na malaya, si Mastima lang na malaya. Na pwede siya mujuin pa sa meeting ng mga anghel. Kasama din siya. Sabi ni Yahweh, anong ginawa mo? Dito lang, ikot-ikot, paakyat pababa. Wala, malaya siya. Kausap niya si Yahweh. Tsaka malaya pa siya magparatang. Ito si Job. Ito si Abraham. Paratangan niya. So, yan ang nangyari. Okay, tuloy. Basa. Job chapter 2 verse 3. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Tanong ni Yahweh. Siya ay isang mabuting tao. Sumamba sa akin at umiwas sa kasalanan. Hinimok mo akong saktan siya ng walang dahilan. Ngunit nanatili siyang tapat sa akin. Sabi ni Yahweh. Ito si Job na to, hindi na si Abraham. Si Abraham at saka si Job, hinahangaan ni Yahweh. Biro mo napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Tanong ni Yahweh, siya ay isang mabuting tao. Sumasambas at umiiwas sa kasalanan. Hindi umaabsin ng ng assembly sa pagtitipo ng Sabat. Paano ka maging good kung absinot ka? Tapos, umiiwas pa sa kasalanan.
Umiiwas sa mga dalagita. Umiiwas sa mga ibang panunukso. Oh. Ganon. Pero sabi, hinihimok mo akong saktan siya nang walang dahilan, ngunit nanatili siyang tapat sa akin, sabi ni Yahweh. Biro mo, hinangaan ni Yahweh si Job, hinangaan ni Yahweh si Abraham. Ngayon ang tanong, hinangaan ba tayo? Walang absin yun sa pagtitipon, no? Sumasamba yan sa akin. Mabuting tao, umiwas sa kasalanan. O si Enoch. Matino rin, matuwid din. Si Matusalim. So yan ang nangyari na dapat kabilang tayo sa hinangaan ni Yahweh. Yaman? Gagawin natin ang ginawa nila. Bakit nagawa nila, hindi natin kayang gawin? Para humahanga si Yahweh sa atin. Righteous. Lahat ng sumasamba kay Yahweh, righteous. Tapos, ito pa. Ano bang kapalit? Basa. Santiago chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong naiwang tapat sa kabila ng mga pagtatangka. Dahil pagkatapos ng kanyang pagsusuri, tatanggap siya ng kabayaran na ipinangako ni Yahweh sa mga nagmamahal sa kanya. Tatanggap ng kabayaran. Reward yun. Anong ibabayad? Mansion. Service vehicle mo. Ay ibang kabayo maghila sa chariot of fire mo. So, pero kung wala, kasi anak ka naman niya, elik ka naman, doon ka lang magkita ka, ikaw parang, may mga hayop dyan manggugulo, siguluhin ka. Pero yung talagang mapalad ang taong naiwang tapat sa kabila ng mga pagtatangka dahil sa pagkatapos ng kanyang pagsusuri, susuriin talaga tayo para examination, tatanggap siya ng kabayaran na pinangako ni Yahweh sa mga nagmamahal sa kanya. Nagmamahal ba tayo sa kanya? Sige. Tumayo na tayo. Awit na tayo. O yan. We will serve Yahweh Shai. We serve Yahweh Shai. Even when trials come, for none can separate us from the love alahayam. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are a chosen generation. We are the sons of Yahweh. We will serve the Lord. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house, oh Yahweh Shai, Yahweh Shai, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. Oh, we will serve Yahweh Shai. In my house, we will serve Yahweh Shai. Oh, hallelujah. We will serve Yahweh Shai. Even when trials come, for none can separate us from the love of Alahayam. We are more than conquerors. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the sons of Yahweh. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house, we will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. We will serve Yahweh Shai. As for me in my house,
we will serve Yahweh Shai. As for me and my house, for me and my house, we will serve Yahweh Shai. As for me and my house, for me and my house, we will serve Yahweh Shai. Halalawaya. Purihin ka, Aba Yahweh. Purihin ka. Salamat po sa iyong salita, Aba Yahweh. Salamat po. Tayo'y dadako sa panalangin. Saan pa po aming Yahawa, kami po'y nagagalak na ang iyo pong mga salita ay aming napag-aralan sa araw na ito. E ang aming mga buhay at pag-iisip ay patuloy aming ibinabahagi na ikaw lamang ang patuloy na maghari dito at patuloy naming ipaglingkod sa iyo ang aming buhay sa daigdig na ito naming kinaroroonan. In behalf sa mga trials, mga pagsubok naming dinaraanan, naniniwala kami na ang iyong kabutihan ay patuloy naming mararanasan ang lahat ng preparasyon mo sa amin upang magtagumpay against kay Mastima na sa panahon na ito siya lang ang malaya upang subukin kami. Aba Yahweh, salamat sa pagpapagaling sa mga karamdaman. May sustain ang iyong mercy, ang iyong grace sa lahat ng mga believers mo at sa lahat ng mga taong na ipapahayag nila ang iyong salita at ipinapakilala ang banal mong pangalan sa social media. And I believe sa lahat ng patuloy na pagkilos ng banal na Rokakada sa buhay at mindset nila, inyong ingatan at pagpalayan ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga pamilya. Ilayo mo sila sa anumang gagawin ni Satanas na panggugulo at panglulupig. O aming Yahawa, dalangin namin ang iyong pag-iingat sa lahat ng mga anak ng sambahayan na kabilang sa iyong mga anak. Lalo na sa panahon na ito na ang balita ay patuloy na mga bata na maraming nawawala at nakikita sila na wala ng mga lamang loob sa kanilang katawan. O aming Yahawa, hawak mo ang panahon, hawak mo ang sitwasyon, hawak mo ang lahat ng mangyayari sa daigdig na ito. At naniniwala kami na hindi ninyo pahintulutang hamakin ang iyong nilikha at hamakin ang batas na iyong ginawa o hamakin man ng masasama ang iyong paningin. At sa amin na naglilingkod sa iyo ay patuloy na maiparanas ang katagumpayan, kagalakan sa paglilingkod. Purihin ka aming Yahawa sa pamamagitan ni Masyayak Yahushai at ng banal na Rokakadas. Sumayo ang kapurihan at laging sa iyo lamang ang karangalan. Patuloy muli sa pangalang banal ni Masyayak Yahushai. Yaman. Aba Yahweh, siya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay. Aba Yahweh,